para sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba ang naging partisipasyon mo sa politika sa Pilipinas? Sa tingin ko po tama ka eh. Ang unang sinalihan ko na partido ay ang Kilosang Bagong Lipunan noong panahon na yumaong Ferdinand Edgardo Marcos. I think it was in the 80s It is. that I joined KBL. Pagkatapos noon po, noong makaroon ng EDSA Revolution, I helped organize the Umpia Party, a regional party in the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pagkatapos po, pumunta ako ng Maynila and I joined the United Muslim Democrats of the Philippines. In 1987 po, in 1987, the National Union of Christian Democrats, kung tawag din ay NICD, ay nag-merge po sa United Muslim Democrats of the Philippines. Kung tawag din ay in short is UMDP. We merged in 1987 in Cebu. Yun po. Pagkatapos noon, ay nag-join forces po in 1992 when the late President Fidel V. Ramos ran for president. In 1992, inorganize nila yung tinatawag natin na Lakas. At ang partido po natin ay naging Lakas Initiative UMDP. Andi noong sumama sa amin si former President Gloria Macapagal-Arroyo, naging Lakas Initiative UMDP Kampi ang aming partido. At dahil napakahaba ang pangalan ng partido, ay iminungkahi ata ni Attorney Mike Arroyo na isortin yung pangalan. Kaya naging Lakas CMD. Kung saan ang ating kasalukuyang Speaker of the House of Representatives ay siya ang ating Pangulo. And then, noong 2016, tumakbo po ang ating mahal na dating Pangulo si President Rodrigo Duterte. At sa mga oras na yon, ako ay Secretary General ng Philippines. Yun nga, noong tumakbo si Duterte, ay bago pa tumakbo si President Duterte, inorganize ko po yung MRD in ACC. Sabay sa ating pag-organize nationwide sa PDP Laban. Kaya ako inorganize po yung MRD dahil may mga taong hindi sasama sa isang partido. Kaya sabi ko, kung ayun yung sumama sa PDP Laban, dito na lang kayo sa MRD. So yun po ang naging kontribusyon natin dyan. Huwag po nating, hindi ko na po sabihin kung ano ang details na contribution sa 2016. Pero ang pinakamalaking contribution natin dyan, ay inorganize natin ay MRD ni CC. At sa mga oras na yun, Secretary General ako ng PDP Laban. Yun. After the election of 2016, inorganize po natin yung Partido Federal ng Pilipinas. Ang una pong chairman dyan ay si General Abraham Mangilin. Ang una pong presidente dyan ay si Mr. Ryan Rivera. Ryan Rivera ng General Santos. Nandyan po sa record ng komunikyan. Noong tanungin namin si Ryan Rivera kung tatakbo nga na senador, hindi siya tumakbo. Kaya pinalitan po ng grupo si Ryan Rivera ng pagkapangulo ng PP at ang sumunod na pangulo po ay si Attorney GB Hindro. And then, hindi ata nagtagal, ay
na pagdesisyonan ng grupo na ibigay ang posisyong yan kay Secretary din John Castriciones. Sa mga oras na yon, dahil hindi po dumating si Kuan, Chairman General Mangilin sa kumbensyon na yon, ay parang na-combine po, napag-isa namin yung presidente at saka Kuan, chairman kay Secretary John Castriciones. Di po ba? Hanggang naisipan namin dahil ang ating mabuting kaibigan, si General Lancion bilang Secretary General ng PEP, ay naipasok niya si Kuan, Governor Tamayo bilang presidente ng partido, at ang chairman po ay si President Bongbong Marcos. Ay itinatag natin ang bagong partido, kung tawagin ay Partido Federal ng Maharlika. Pag tinignan po ninyo ang mga partidong ito, nakakabit po yung pangalang Juan, yung pangalang federal. Kasi po noong tumakbo sa pagkapangulo si President Duterte, umikat po yan sa buong Pilipinas. Ang kanyang advokasya ay federalismo. Tumakbo sa PDP Laban at ang aming advokasya rin ay federalismo. Inorganize po natin yung PFP at ang kanyang major advocacy federalismo. Dito na rin sa Kuan, PPM, ang aming advokasya talaga ay federalismo. Gusto nating ituloy yung mga ibang advokasya ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ano po yon? Kagaya na ituloy natin, ang sinasabi ko, ituloy natin yung laban sa droga. Di ba? Sa may iba-ibang paraan. Di ba ba? And then yung korupsyon, dapat po ituloy natin yan. Kung ano ang laban natin sa bawal na gamot, ay ganoon na rin po ang dapat laban natin sa korupsyon at kriminalidad, pati na insurgency, pati ang kahirapan ng ating mamamayang Pilipino. Yun po ay sinusulong ng ating partido ngayon, na kung tawagin ay ulitin ko po, Partido Federal ng Maharlika. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na matatapos ang problema natin sa bawal na gamot, kriminalidad at korupsyon, at insurgency. Hanggang buhay po tayo, pag nakakaisa tayong ituloy ang labang ito, matatapos ang mga problema ito. Sek, marami pong, at hindi ito lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, marami po talagang nagtatanong kaugnay po sa MRRD and ACC. Ito po ay nahati-hati yata sa iba't ibang grupo, maging ang Partido Federal ng Pilipinas nahati-hati. Meron ka bang gustong sabihin na bakit po nagkaganon, naghahati-hati pa mga grupo? Lahat ng partido ay sa bandang huli nakahati-hati yan. Ang ating MRRD, nandyan po yan. Hindi alam natin na milyon-milyon ang membro dyan. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ilan kami ngayon. Ang sasabihin ko po sa inyo ay halos lahat ng halos lahat ng membro ng PEP noong una ay MRRD members. Ngayon na naman, halos lahat ng membro rin ng PPM ay MRRD. Sa madaling salita, nandyan pa ang MRRD. Hindi po makalimutan yan. Gumawa po ng istorya o history ang MRRD sa ating bansa. Yan po. So, ang ibig kong sabihin, nandiyan pa rin ang MRRD ni CC, nandiyan ang PFP, nandiyan ang PPM. Yan po ay sa bandang huli, magtulong-tulungan yan. Ang ating posisyon po sa kasalukuyan ay kagaya na sinabi ni Governor Luis Tabi Singson, mamamagitan po tayo. Sa hidwaan kung mayroon man, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara at ang kanyang ama na dating Pangulo nating bansa na si President Rodrigo Duterte. Ang kailangan po natin ngayon, makisa tayo, kalimutan natin na nakaraan. Dito po tayo ngayon nakafocus sa kasalukuyan at saka sa ating kinabukasan. Secretary, ngayon po,
katulad ng binanggit nyo po, may minention nyo po yung Partido Federal ng Maharlika. Ano pong status nito sa COMELEC ngayon? Ang ating partido na PPM kung tawagin, Partido Federal ng Maharlika ay accredited po yan ng Commission on Elections. Mayroon tayong mga kandidato, pero dahil nga namamagitan tayo, kumuha tayo ng mga kandidato ng administration, kumuha tayo for senators, kumuha din tayo ng kandidato ng PDP Laban. Kumuha din tayo ng kandidato natin. Ang ibig kong sabihin ay bawat partido na kasapi o inisip natin na sumapi dito ay mayroong kandidato. Gusto natin, we would like to see in the future na nakakaisa ang PP, PDP Laban at saka PPM. Consisting po ito ng mga national and local Yun candidates. po ang gusto ng mga kapatid niyo sa MRD na ang inumpisan ng mga pagkakaisa ng partidong ito ay may tutuloy. Tandaan po natin na ang ating mahal na Pangulo at ang ating VP ay tumakbo under the team, unity team. Di po ba? Ay dapat ituloy yan. Ituloy po yan. Ang kailangan natin, makaisa tayo. Makaisa ang bayan sa paglaban sa kahirapan, kriminalidad, insurgency, corruption at saka droga. At kung mayroon mga dayuhan na gustong sakupin ang ating bansa, dapat makaisa po tayo. Sec, I understand meron po kayong binuo ngayon na bagong ano po ito, samahan po ba ito o advocacy lang itong People's Mediation Group? Ano po ito? Para saan? Ito po ay ang layunin po ng People's Mediation Group ay makaisa ang mga leaders natin na nagkaroon ng problema sa isa't isa. Gusto natin pong mamagitan sa mga leaders natin ito na makaisa na sila. Ang ibig ko sabihin po, mayroon tayong draft na social covenant with the people na dapat po lagdaan ng mga leaders na ito. Ng mga leaders na ito. Ang ipinagtataka ko po, bakit yung mga suliranin natin hindi matapos-tapos? Ang dapat sumagot po yan ang mga Pilipino. Kayo po ang pumipili na inyong mga leaders. Dapat tanungin natin ang ating mga leaders kung bakit hanggang ngayon ay nandiyan pa ang mga problema. Opo. Dapat matapos na ito at hinihiling natin sa kanila na magkaisa na sila. At tapusin ang mga problema na hinaharap natin bansa. Sec, sino po ang magiging spokesman or magiging darling of the press dito sa binuong People's Mediation Group? Sa mediation group po, ang magiging spokesman natin dito ay si Atty. Francisco Buwan. Bagamat ang ating Secretary General dito ay si Atty. Orlando D. Guzman. Napakaisahan po ng ating magiging chairman dito ay si Governor Luis Tadsingson. Co-chairman po dyan si Secretary Bibot Bilyo. At napag-isahan po ng mga membro nito rin na magiging senior advisor natin ang dating Executive Secretary na si Robin Torres. Ganun din po si Ambassador Benvenido Tejano ay magiging isa sa advisors natin. Nandun pa ako bilang advisor pero ako po ay tumutulong lamang. Hindi ako chairman dyan, hindi ako co-chairman, hindi ako secretary general, hindi ako spokesman, kundi advisor na lang ako ng grupong ito. Sa yung konting kaalaman po natin ay pwedeng pakinabangan ng mga kasamahan natin ito. Sec, meron ka bang panawagan? Kahit partial na panawagan, anyway, meron pa namang gagawing programa. Nananawagan po ako kasi isa sa programa ng napag-usapan ng People's Mediation Group ay magkaroon ng ecumenical prayer. Tama lang po na magkaroon tayo ng ecumenical prayer. At ito po ay hindi lang sa taong ito, kundi tuloy-tuloy po ito. Gaganapin po ang National Ecumenical Prayer sa January 27 ba yun? Ata, January 27. And then kada linggo po ay magaganap ang National Ecumenical Prayer.
Hindi lang po taon-taon ito, kundi ano ba ito, kada linggo po. Simultaneous po. Kada linggo po ay magkaroon ng National Ecumenical Prayer. Ang hinahanap natin na problema ay hindi lang taon-taon, kundi halos araw-araw may problema tayo eh. Opo. Kailangan po natin ang blessing dito o guidance ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Isa lang naman po ang ating creator dito. Ma-Muslim ka man o mag-Kristiyano ka, ano ka man. Isa lang po ang ating Diyos po dito. Ang target Dito. po ng economical prayer na ito, Secretary, ay yung kapayapaan. Ang target po natin ay magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating bansa, pagkakaisa at economic prosperity for all. Hindi lang ilan-ilang ang dapat na umiyaman sa bansa ito, kundi kung pwede, di ba? Kung pwede, walang mahihirap dito sa ating bansa. Yan ang dapat tugunan at tingnan ng ating mga leaders, di ba? Yun po ang titingnan natin dito. Kapayapaan at kaunlaran ng bawat Pilipino.